Kamusta mga ka-Phantom? Ako nga pala muli si Phantom Guy at ngayon ay mag-recap tayo sa movie na ito tungkol sa totoong pangyayari sa buhay ni Anna Mong saan lagi siya inaaraw-araw ng kanyang stepfather sa tuwing pumupunta ito. Tila nangyayari ito sa totoong buhay kaya marirelate kayo dito, walang magawa si Anna tuwing nagkakaganito ang stepfather niya pero naisipan niya na labanan ito sa pagsipa niya ngunit na disgrasya ito at hindi niya sinasadyang ma-accident ito sapagkat usok kaya namatay na rin itong masamang ta. Sa pangyayari na iyon ay agad nadakip si Anna at dinala sa husgado upang imbestigahan pero hindi siya pinaniwalaan nito at makukulong siya ng 5 hanggang 9 na taon kung magtitino ito sa loob ng kulungan. Biniyahe na si Anna patungo sa kulungan na puro babae at chini-check na sila isa-isa kahit sa buo nilang katawan bago sila ipasok sa loob ng kanilang selda. Nagpakilala dito ang warden na pangalan Frank na namumuno dito. Natatakot si Anna dito dahil first time niya kaya dinala na siya sa magiging kulungan niya at may makakasama siyang isang inmate doon. Siya si Jenny isang mahiyain na babae at ito makakasama niya ng maraming taon sa kwartong selda niya. Sinabi niya rito na parehas sila makukulong ng higit 5 taon dito. Habang natutulog sila ay dumungaw itong si Jenny at pinagmasdan si Anna habang may mileage ang nagaganap sa oras na ito. Nakita siya ni Anna dahil sa sobrang UGA ng kama sa ginagawa niya, pinalabas na sila doon at may lumapit na isang grupo ng kababaihan kung saan inalok siya na sumali sa kanilang gang dahil mapanganib ang ibang preso daw dito. Walang imik si Anna dahil hindi niya pa alam mga patakaran sa loob na ito. Binyantaan niya si Anna dahil tinatanggihan sila nito at nakakawala ng respeto sa pinapakita niya tila ba walang pakialam sa kanila si Anna at gusto lang nito mapag-isa pero sinundan parent nila ito upang inisin at pagkaisahan. Ayaw ni Anna parent sumama sa kanila kahit sinasaktan na siya ng mga ito. Dinala nila si Anna sa banyo upang pagkaisahan, binyantaan din ni Cody na leader nila na huwag magsusumbong ito kundi mas malala pa mangyayari sa kanya. Walang nagawa si Anna na tanging ininde niya lang ang mga pananakit nila, type siya ng mga babaeng preso dahil sa ganda ni Anna. Pumunta si Anna sa warden na si Frank upang sabihin ang ginawa sa kanya pero sinabi nito na normal lang ang ganitong pangyayari sa loob ng selda, may tanging paraan pa daw para sa kanyang proteksyon na kung susunod siya sa mga gusto niya. Iba feeling ni Anna dito na baka sirain ang pagkababae niya. Pag-isipan niya daw ito maigi at tutulungan niya daw si Anna mapadali ang paglaya niya kapag napagdesisyonan niya na ito. Naguluhan si Anna sa sinabi nun at alam niya ang gustong kapalit ng warden na iyon kaya kinuwento niya ito sa kasama niya sa selda na si Jenny. Sabi niya na nagagandahan siya dito at kung pwede ay tulungan niya ito mawala sa isip niya sa gagawin nilang ito. Umattend si Anna sa isang seminar na tila ba may mga grupo na plano siyang guluhin, nilapitan siya ng isang babae kung saan binabantaan siya nito at may gagawin masama sa kanya. Natatakot si Anna at sinabi naman ni Jenny na hayaan niya na lang ito pero nakapagdesisyon na si Anna na sumali na sa grupo nila Cody at lumapit siya sa mga ito upang direktahin. Pumayag si Cody na sumali ito pero kailangan muna nila itest si Anna kung kakayanin niya ba ito at mapapatunayan niya karapat dapat siya makasali sa grupong iyon. Inutusan nila si Anna na labanan ang leader ng isang grupong kaaway nila doon at gantihan din ito sa pananakit na ginawa sa kanya. Pumayag naman si Anna sa utos nila at agad pinuntahan ang isang grupo ng kaaway nilang gang at doon naglabanan sila. Napatunayan ito ni Anna pero hinuli sila ng mga gwardya upang parusahan ito. Kinulong si Anna sa madilim na kwarto at pagdudusahan niya ito ng 7 oras. Pinalabas siya ng warden na si Frank at pinapunte sa kanyang office. Sinabi nito na sumunod na sa utos niya at mga gusto niya upang makisigurado daw si Anna na protektahan niya ito sa loob. Walang magawa si Anna kung tunanggi man siya o hindi ay matutuloy pa rin ang plano ni Frank na gawin ito sa kanya. Pasok na si Anna sa kanilang grupo, kinaibigan na siya dito ni Cody at sinabing tutulungan niya ito kahit anong mangyari. Binigyan niya ito ng pampasaya upang mawala sa isip niya ang ginawa ng warden at tila gusto rin siya ni Cody dahil nagagandahan din ito sa kanya na pinagbigyan naman pero sa full movie na talaga makikita ang lahat basta comment lang kayo kung gusto nyo. Binisita si Anna ng kanyang nanay doon pero di inaasahan ni Anna na magagalit pa ito sa kanya dahil sa pagpalang sa kanyang stepdad na muntik na siyang anuhin. Hindi siya pinaniwalaan nito at sinabing mas gusto niya pa makulong si Anna ng mas maraming taon doon. Kuwawang Anna kahit sariling ina hindi pinaniwalaan kaya lalong napariwala ito. Rooms back muli ang kaaway nilang gang at pinuntirya si Anna pero tinulungan naman siya ng kanyang bagong grupo sa labanan na iyon. Pinapunta muli si Anna sa warden at sinabi ni Anna na sila ang nagsimula pero sinabi ni Frank na kailangan ng kapalit sa lahat ng mga ginagawa niya mali kundi mas lalo siyang magtatagal dito. Tila nahihiligan na ni Frank itong si Anna at laging ginigipit.
Walang choice si Anna kundi tumalikod at magpakasaya siya sa mga bagay na hindi naman Jane Austen ni Anna. Lagi siya pinipigilan ni Jenny sa mga desisyon niya at nagalit si Anna kaya nasaktan niya ito. Nahalata ng guard ang mga sakitan sa loob ng iyon kaya nagsumbong ito at naulit na naman na dinala si Anna sa office ni Frank para magpakasaya na naman ito sa kagandahan ni Anna. Sadyang paulit-ulit siya dinadala dito na kahit sabihin niya sa mga kagrupo niya ay wala ito maitutulong sa kanya pagdating sa warden nilang si Frank, na-stress na si Anna sa mga kaganapan doon na tila ba lahat sila may masamang habol lang sa kanya at parang pakiramdam niya nauulit lang ang mga ginawa ng stepfather niya sa nararanasan niya dito sa kulungan.